Ay naku mga kapatid, napanood niyo ba yung video ni Amy Marcos? Hindi Marcos ang nagpapatakbo. Araneta at Romaldez. Parang hinuhugasan niya pa rin pilit yung ipot sa mukha ng kapatid niya. Para siguro siya manalo pa rin. Para yung mga pamangkin niya, anak niya, o sino mang kamag-anak niya, o asawa niya, o ewan ko siguro, na nag-aambisyon pa rin maging presidente, makapwesto ulit. Pero ang totoo nito mga kapatid, kasalanan ng pagiging tanga. Kunwari, hindi alam talaga ng kapatid niya yung pinagagagawa at ang nagpapatakbo yung, sabi niya nga, si Romualdez at si Araneta lang. Kasalanan maging tanga. Kasalanan na wala kang gagawin. For example, pulis ka. Merong snatcher tumatakbo. Kaso, busy ka, kumakain ka ng donut, tsaka nagkakape ka. So, pinabayaan mo muna kasi mabigat yung tiyan mo eh. Ayaw mo, hayaan ko na lang munang yung susunod na snatcher na lang yung hahabulin ko pag di na ako busog. That is an omission. Meron kang ginawa na bagay na dapat ginagawa mo. Kung ikaw ay leader, klaro na sinabi na hindi ikaw ay nagpapatakbo, saan napunta yung mandato ng taong bayan? Ibig sabihin, you are weak and stupid. Pero mo, presidente ka, tapos di mo alam yung gagawin mo. Na nagpapatakbo, advisor mo, o kaya kung yung pinsan mo, o kaya hindi ka dapat ng presidente. Ano yan? Ground, that is a valid ground para doon tinatawag na loss of confidence ng taong bayan. Dapat, bumaba ka na dyan. Umalis ka dyan. Bobo ka eh. Di umalis ka. Yun ang common sense. Because you're supposed to lead the way for the Philippines. So, pag nagupo talaga tayo ng bobo, tapos masamang tao, walang pupuntahan lahat. Puro kapahamakan. Tignan mo. They are busy. This administration is busy. Pagwapuhin yung sarili nila na sila ang mababait, mahal nila ang bayan, sila ang tunay na nagmamahal, nagmamalasakit ang mga full tank na yan. Busy sila na pagandahin ang mga image nila, putang ina. Alam mo, kung ikaw ginagawa mo yung tama sa buhay mo, wala kang pakialam kung anong image mo sa iba. Di ba? To be willing to march into hell for a heavenly cause. Putang ina, batuhin nyo ako ng taing mga putang ina nyo kung ginagawa ko yung tama. Hanggang impyerno tayo magkita-kita mga putang ina nyo. Ganon yung leader na matino. Tingnan mo si Panginoong Hesukristo nga sa Biblia. Diyos na yun ha, Diyos. Anak ng Diyos. Kinumbinsi niya ba yung mga tao? Nagpapogi ba siya na, ako lang ang despite nakiusap ba siya na, hindi, ako ang Diyos. Pucha, tiniis niya yung pasakit. Diyos yun. Hinusgahan siya ng taong bayan. Impyerno yung pagdurusa niya rito. Sa Biblia, nakalagay din, matapos siyang mamatay, dumiretso siya sa impyerno. Para lang ipaalam sa kanilang lahat na death has no power over them. Diba? Ipinangako ko sa mga taong sumusunod sa akin ang buhay na walang hanggan. Diba? Ganon din ang pinagdaanan ni Jesus Christ.
Wala siyang paki kung anong gagawin niya yung tama. Yun ang appeal ng isang Duterte. Nakita ng taong bayan yun. So, again, sabi ni Tito Sen, politika lang daw yung impeachment ni Bongbong. Tangina, hindi siya yung nagpapalakad ng bansa. Siya yung may mandato. Tapos siya magdidesisyon, yung asawa niyang Boang at saka si Tambaloslos. Tangina naman. That is unfair. That is unconstitutional. That is unjust. That is... Oh dear Lord. Oh dear Lord. So, alam mo kung may... Wala tayong asahan pero dapat bumaba na siya. Talagang pag gusto niya pa, parang gusto niya pang kumapit sa president. Gusto niya pang kumapit ang putang. Marami akong taong kilalang ganyan. Puro mga iyakin, tsaka bobo. Yung iba, hindi ko sinasabing si president yun. Tangina. Kapit na kapit eh.